Assalamualaikum po sa inyong lahat. O sa wikang Tagalog po, ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Nahulog daw po sa isang balde na puno ng tubig itong Redmi Note 12 ng aking kliyente. Agad naman daw niya itong naiahon at pinatuyo. Tinanggal din daw niya ang battery at nang mapagtanto niyang tuyo na ang kanyang telepono, muli niya itong inassemble at ginamit. Nagamit naman daw po niya ang unit ng buong araw hanggang sa oras ng kanyang pagtulog. Ngunit kinabukasan, pagkagising niya, hindi na raw ito umandar. Kahit anong pilit daw niyang i-power on, ay wala na talagang response ang telepono. Dahil dito, dinala na niya ang unit sa inyong lingkod upang ipasuri at malaman kung ano ang naging sanhi ng tuluyang pagkawala ng power nito. Sa pagpapatuloy po ng aking diagnosis, natisod ko na short to ground ang linya ng VPH power. At nang silipin ko sa diagram ang connection ng VPH power, nakita kong napakaraming component ang connected dito. Kaya upang ma-identify natin kung aling bahagi ng motherboard ang umiinit dahil sa short circuit, gumamit na ako ng thermal camera para mas madaling matukoy ang source ng problema. Gamit ang DC power supply, ay ikinabit ko ang positive line sa VPH power line. At ang purpose ay mag-i-inject tayo ng current sa motherboard sa pamamagitan ng VPH line nang sa gayon ay uminit ang component na may problema. At gamit naman ang thermal camera, matutukoy natin kung saang bahagi ng motherboard nagtatago ang short component. At ayon po sa nakikita natin sa thermal camera, ay nasa bandang bottom right side ng motherboard ang umiinit. Natatakpan ito ng metal cover kaya iga-grind natin ito para makita kung anong specific component ang umiinit. Ito ang isa sa nagpapahirap sa pagre-repair ng mga Android smartphones. Halos lahat ng mga basic component nito ay natatakpan ng metal cover. Maraming paraan upang tanggalin ito, pero ako mas prefer ko ang grinding method dahil ito na ang nakasanayan ko at tested ko na itong safe and effective. Pagkatanggal po natin sa maliit na bahagi ng metal cover, ay tumambad po sa atin ang tila sunog na mga components. Nilinisan ko po ito gamit ang 99% alcohol, tsaka ikinabit ang positive cable ng DC power supply. Then naglagay na rin po ako ng rosin flux sa mga component dahil mag-i-inject po tayo ng voltage para makita natin kung alin sa mga component ang short to ground. Pagkadikit ko po sa negative line ng DC power supply sa ground ng motherboard, ay kitang-kita po natin kung paano agad nalusaw ang rosin flux sa isang capacitor. Ang pagkalusaw pong yon ay indikasyon na siya na nga ang shorted component na pumipigil para umandar ang unit. Kaya walang pag-aalinlangan ko pong tinanggal ang nasabing shorted capacitor at muling nilinisan ang area. At dahil water damage nga po itong motherboard, ay pinatuyo ko po muna ito ng mabuti bago ko ibinalik sa kanyang housing kasama ng ibang mga parte nito. Hindi ko na rin po pinalitan yung shorted capacitor dahil marami naman ang same niya ng trabaho na naiwan. Wala din kasi tayong donor board or schematic diagram na makapagbibigay sa atin ng info kung ano ang exact value ng capacitor na tinanggal natin. Job is done and I hope na may natutunan po kayo sa repair pong ito. Maraming salamat po sa panonood and see you soon in our next videos.